pasok sa panibagong kasalanan. Parang may nararamdaman ako kakaiba. Huwag kang makikiapin. Tumawag si General Diego kila Roldan kung saan binili niyang bantayan nilang mabuti si Johnny dahil baka maging problema siya sa negosyo nila, na agad namang tinanong ni Roldan na papaano kung maging problema nila, kaya binili ni Diego na bayaran na lang nila. Sinuggest naman ni Jacob na patahimikin na lang nila permanently, na kaya niya yung i-handle at sabihin lang niya sa kanya dahil walang problema. Sir ang tawag ni Jacob kay General Diego kapag sila nila Roldan ang magkakasama, pero kapag kaharap nila si Leia ay Daddy ang tawag niya. Pinaliwanag ni Diego na hindi nila kailangang patayin si Johnny dahil delikadong pumatay ng pulis at sigurado siyang may presyo si Johnny. Sabay tinanong niya kung anong balita nila kay Samuel, kaya sinabihan ni Roldan na parang hindi pa rin naniniwala dahil gusto niya ng assurance na hindi nila ito papatayin pagkatapos nilang makuha yung gusto nila. Pinagsabihan sila na Antonio na papayag ba silang mas matalino si Samuel kaysa sa kanilang dalawa, na agad sinabihan ni Jacob na hindi sila papayag, kaya pinagalitan naman ni Diego na sagot ito ng sagot dahil kailangan niyang patunayan ang mga sinasabi niya, na agad pinagalitan ni Roldan nang patayin ni Diego yung cellphone niya. Habang matutulog na sana si Arisa ay narinig niyang may nagbubukas sa pintuan ng cafe, kaya dali-dali itong bumangon at hinawakan niya yung dashpan, at nang makalapit na yung taong nakatalukbong ay hinampas niya ito, pero agad inagaw ni Enzo, sabay tinanggal ng talukbong niya maging yung mask niya, kaya kumalma ang dalaga. Sa paglipat naman nila Samuel sa bago nilang bahay ay pinuri ni Paeng dahil maganda at malaki yung bago nilang titirhan. Sinabihan naman ni Mael na ikakabit niya kinabukasan yung mga alarm nila para mas masigurado nilang ligtas sila doon. Binuhat naman ni Boying yung box ni Arisa na agad pinalagay ni Aling Lolita sa taas dahil sa second floor ang kwarto ng dalaga. Agad namang tinanong ni King ang lola niya kung busy pa ang tita Arisa niya, kaya agad namang pinaliwanag ni Samuel na busy pa ito sa trabaho pero darating din siya sa bago nilang bahay. Kaya masayang sinabi ni King na excited na siyang ipakita sa tita niya yung bago niyang room. Habang diretsahang tinanong ni Enzo si Arisa kung ilang araw na siyang natutulog sa cafe, na agad nagpalusot ang dalaga na hindi siya natutulog doon, na gusto lang niyang siya ang nagsasarado dahil gusto niyang bago siya umalis ay malinis na malinis ang cafe. Agad namang sinabihan ni Enzo na kung magsasara siya ay bakit nakapangtulog na ito, kaya sinabihan ni Arisa na ang dami niyang tanong, sabay sinabihan pa niyang umalis na si Enzo dahil magsasara na siya. Pinaliwanag naman ng binata na alam niyang sinisisi niya ang sarili niya dahil nakidnap si King at napapansin niyang ilang araw na siyang balisa sa trabaho niya, na kung sa kanya mangyayari ang bagay na yun ay lalayo din siya sa pamilya niya, kaya naiintindihan niya ang sitwasyon ni Arisa pero mali pa rin yung ginagawa niya dahil hindi alam ni Luke na doon siya sa cafe natutulog. Sabay sinumbat niyang hindi kasi ito nagtatanong na kung gusto niyang tumira siya sa place niya, na agad namang sinabihan ng dalaga na nakakahiya sa parents niya, kaya pinaliwanag ni Enzo na mag-isa lang siya sa bahay niya, pero tumanggi pa rin ang dalaga, sabay nagpasalamat na ito at giniit niyang okay na siya kahit mag-isa lang siya sa cafe. Agad namang tinanong ni Enzo kung sigurado siyang mag-isa lang siya sa cafe. Sabay giniit nitong hindi pa nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya yung batang nangangalabit at yayayain siyang makipaglaro, kaya sinabihan ni Arisa na nakakatawa siya nang saktong may parang nahulog, kaya nagulat ang dalaga na agad lumapit kay Enzo, sabay tinanong niya kung saan ito nakatira at kung malayo sa cafe, sabay hinila na niya ang binata papalabas. Habang nag-inuman naman sila Mael at Paeng sa bagong bahay nila Samuel, na agad itong nagpasalamat sa mga kaibigan niya dahil napagod sila, pero agad sinaad ni Mael na okay lang sa kanila, lalo't parang nag-exercise na din ang mga ito. Kinento naman ni Paeng na walang-wala pa yun sa trabaho niya dahil binaon siya sa deposition niya. Agad tinanong ni Samuel kung natalo ito sa korte, kaya pinaliwanag ni Paeng na ang angas ni Atty. Rivera na kahit babae na hindi man siya sinigawan pero bawat bitaw niya ay parang sinusuntok siya. Agad tinanong ni Samuel kung matalino, kaya pinaliwanag ni Paeng na hindi lang matalino kundi matapang at maganda na siya yung tipo ng babaeng pag pinandilatan siya ay titiklop siya,
Kaya agad biniro ni Samuel sa Paeng nang akala niya ay magaling siya. Kaya patawang sinabi ni Paeng na magaling siya pero nasindak siya kay Atty. Rivera. Agad sinabihan ni Samuel na parang okay sa kanya ang tinutukoy niyang attorney na babae, kaya gusto niya itong makita na agad na bang nag-approve sila Mael at Paeng. Dahil malalaman na ni Samuel na si Leia ang asawa ni Jacob, ay pipilitin niyang ibaling ang pagmamahal niya kay Agnes na gagamitin niya ito para makapaghiganti kay Leia at magsisimula na ang pakikiapid nila Samuel at Agnes. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.